Paano kung tumama ang asteroid sa Pilipinas? Isipin mo ito. Ordinaryong Lunes ng umaga sa Metro Manila. Siksikan ng EDSA, puno ang MRT, milyon-milyong tao ang papunta sa trabaho at sa eskwelahan. Tapos biglang may lumitaw na napakaliwanag na liwanag sa kalangitan, mas maliwanag pa sa araw. At sa loob ng ilang segundo, isang pagsabog ang dumugundong sa buong kapuluan. Hindi ito pelikula. Hindi ito science fiction. Noong 2013, isang maliit na asteroid na 20 metro lang ang lapad ang sumabog sa ibabaw ng isang lungsod sa Russia at mahigit 1,500 tao ang nasaktan sa isang umaga lang. 20 metro lang yon, kasing laki lang ng isang maliit na gusali. Kaya ang tanong ngayon, kung may asteroid na tumama sa Pilipinas, hindi sa Russia, hindi sa desyerto, kundi dito sa atin, ano ang mangyayari? Para maintindihan natin kung gaano kaseryoso ang tanong na ito, kailangan mo munang malaman na ang mga asteroid ay hindi bihirang dumadaan sa mundo. Ayon sa NASA, mahigit 25,000 asteroid ang minomonitor na ngayon na may orbit na dumadaan malapit sa ating planeta. At noong 2019, may isang asteroid na halos hindi na-detect ng mga scientist, tinawag nilang 2019 OK, dumani ito sa mundo ng mas malapit pa kaysa sa buwan at natuklasan lang ilang araw bago dumaan. Kung tumama yon sa isang lungsod, walang babala, walang evacuation. Ngayon, ang Pilipinas ay espesyal na vulnerable sa ganitong pangyayari. Bakit? Dahil tayo ay isang archipelago, mahigit 7,000 islands na napapaligiran ng tubig. Ibig sabihin, kung tumama ang asteroid sa karagatan malapit sa atin, hindi lang shockwave ang problema natin. Tsunami ang paparating, at halos lahat ng major cities natin ay nasa coastline. Manila, Cebu, Davao, Zamboanga, Iloilo, lahat nasa tabing dagat. At isa pa, ang population density natin ay isa sa pinakamataas sa mundo. Sa Metro Manila lang, mahigit 13 million na ang populasyon. Walang ibang bansa na ganito karaming tao na nakatira sa ganito kaliit na espasyo na napapaligiran ng dagat sa lahat ng panig. Kaya, simulan natin. 3 senaryo ang titingnan natin ngayon. Maliit, katamtaman, at napakalaki. At ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa bawat isa. Scenario number 1. Isang maliit na asteroid, mga 20 metro ang lapad, katulad ng tumama sa Chelyabinsk, Russia noong 2013. Sa Chelyabinsk, ang asteroid na iyon ay sumabog sa atmosphere sa taas na 30 kilometers at ang shockwave ay nakabasag ng mga bintana ng 7,000 buildings at nakapinsala sa mahigit 1,500 na katao, karamihan dahil sa nabasag na salamin na tumilapon sa kanila. Ngayon, isipin mo kung ang ganoon ang mangyari sa ibabaw ng Metro Manila. Una, makakakita ka ng napakaliwanag na flash sa kalangitan. Mas maliwanag pa kaysa sa araw, kahit tanghaling tapat. Pagkatapos ng 1 minuto hanggang 2 minuto, darating ang shockwave. Ang lahat ng bintana ng mga gusali sa Makati, BGC, Ortigas, Quezon City, mababasag. Ang mga kondominium na puro salamin ng exterior ay magiging pinakadelikadong lugar dahil ang lahat ng salamin na iyon ay magiging matalim na bagay na lilipad papasok sa mga kwarto at opisina. Sa Chelyabinsk, mahigit 200 na mga bata ang nasaktan dahil nasa loob sila ng eskwelahan nang sumabog ang mga bintana. Sa Metro Manila, sa isang ordinaryong umaga, milyong-milyong estudyante ang nasa loob ng classroom na puro bintana. Isipin mo ang dami ng maaaring masaktan. Pangalawa, ang ingay. Ang sonic boom mula sa pagsabog ay maririnig hanggang sa Bulacan, Laguna, Cavite at Batangas. Maraming tao ang mag-iisip na lindol ito o bomba at dahil walang babala, siguradong magkakaroon ng panic sa buong rehiyon. Pangatlo, ang infrastruktura. Ang MRT at LRT na nasa ibabaw ng lupa ay maaapektuhan ng shockwave. Ang mga lumang gusali sa Maynila na hindi seismically reinforced ay maaaring magka-crack o bahagyang bumagsak. At tandaan mo,
20 metro lang ang asteroid na ito, kasing laki lang ng isang basketball court. Senaryo number 2. Isang katamtamang asteroid, mga 50 metro ang lapad, katulad ng tumama sa Tunguska, Siberia noong 1908. Sa Tunguska, ang asteroid na iyon ay sumabog sa atmosphere at tumumba ng 8 million na mga puno sa isang area na 2,150,000 square kilometers. Mas malaki pa kesa sa buong Metro Manila. Isang magsasakang nagngangalang Sergei Semenov na nasa 65,000 kilometers ang layo na naramdaman niyang parang nasusunog ang damit niya mula sa init ng pagsabog. Ngayon, kung ang ganitong laking asteroid ang tumama, hindi sa liblib na kagubatan, kundi sa karagatan sa pagitan ng Luzon at Visayas, halimbawa sa may Sibuyan Sea. Una, ang impact sa tubig ay lilikha ng napakalaking tsunami. Hindi katulad ng ordinaryong alon, ang tsunami mula sa asteroid impact ay maaring umabot ng 10 hanggang 20 meters ang taas, depende sa laki at bilis ng pagbagsak. Para sa konteksto, ang mga baybayin ng Romblon, Masbate at Hilagang Panay ay mga 100 kilometers lang ang layo mula sa impact zone. Ang mga coastal communities doon ay maaaring lamunin ng alon sa loob lang ng ilang minuto. Pangalawa, ang shockwave sa hangin ay mararamdaman sa buong Visayas at sa malaking bahagi ng Luzon. Ang mga bintana sa Cebu City, Iloilo at maging sa Maynila ay maaaring mabasag kahit daan-daang kilometro pa ang layo mula sa impact. Pangatlo, at ito ang dalas na hindi naiisip ng mga tao, ang Pilipinas ay lubhang umaasa sa maritime transport para sa pagkain at supply. Kung masira ang mga pantalan at daungan dahil sa tsunami, ang supply chain ng buong bansa ay maaring huminto. Ang mga isla na wala ng sariling produksyon ng pagkain ay magiging isolated at sa loob lang ng ilang araw, maaring magkaroon ng krisis sa pagkain at malinis na tubig. At isa pang bagay, ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Ang impact ng asteroid ay maaaring mag-trigger ng lindol o mag-destabilize ng mga bulkan na malapit sa impact zone, gaya ng Taal o Mayon. Scenario number 3. Ang pinakamalala. Isang malaking asteroid, mga 10 kilometro ang lapad. Katulad ng pumatay sa mga dinosaur, maraming siglo na ang nakararaan. Kung ang ganitong laki ng asteroid ang tumama kahit saan sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, wala nang makakaligtas na bansa. Pero kung ang impact zone ay malapit sa ating kapuluan, ang Pilipinas ang unang mawawala. Sa unang ilang segundo pagkatapos ng impact, isang crater na 200 kilometers ang lapad ang mabubuo. Mas malaki pa kaysa sa buong isla ng Luzon mula Maynila hanggang Baguio. Ang temperatura sa paligid ng impact ay aabot sa libo-libong degrees at ang lahat ng nasa loob ng 100 kilometer zone ay mawawala kaagad. Hindi lang mamamatay, mawawala dahil masusunog ang lahat sa init. Pagkatapos, ang mga debris na itinapon pataas sa atmosphere ay babagsak pabalik sa buong mundo bilang nagliliyab na mga piraso ng bato na magsisimula na ang mga sunog sa bawat sulok ng planeta. Ang alikabok at hulin na mapupunto sa atmosphere ay haharang sa sikat ng araw sa loob ng ilang taon o ang tinatawag na impact winter. Bababa ang temperatura sa buong mundo, mamamatay ang mga pananim dahil hindi na sila makakakuha ng liwanag at ang food chain ay babagsak mula sa halaman pataas hanggang sa tao. Ito ang nangyari sa mga dinosaur. Hindi sila namatay dahil sa mismong pagsabog, kundi dahil sa mundo na nagbago pagkatapos nito. Sa ganitong senaryo, wala ng Pilipinas, wala ng Asia, wala ng civilization na matitira. Ang tanong ay hindi kung sino ang mabubuhay, kundi kung may mabubuhay pa ba. Ngayon, bago ka matakot ng husto, may magandang balita. Ang mga senaryo na inilarawan ko, lalo na ang pangalawa at pangatlo, ay napakabihirang mangyari. Ang Tunguska level na event ay nangyayaring mga minsan lang sa bawat ilang daang taon,
At ang Chicxulub level na extinction event ay nangyayari mga minsan lang several tens of millions of years. At ginagawa na rin ng mga scientist ang lahat para maprotektahan tayo. Noong 2022, naglunsad ang NASA ng misyong DART, kung saan isinalpok nila ang isang spacecraft sa isang maliit na asteroid para baguhin ang direksyon nito. At gumana ito! Iyan ang unang pagkakataon na nagawa ng tao na baguhin ang orbit ng isang bagay sa kalawakan. Pero ang katotohanan ay ganito. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang malaking asteroid na madaling makita sa kalawakan. Ang pinakamalaking panganib ay ang mga maliliit na hindi natin nakikita hanggang sa huli na, kagaya ng nangyari sa 2019 OK at sa Chelyabinsk. At bilang isang bansa na napakapaligiran ng tubig na may napakasiksik na populasyon sa mga coastal city, ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-vulnerable na bansa sa mundo kung sakaling tumama ang asteroid sa karagatan malapit sa atin. Handa ba tayo? Sa ngayon, wala tayong sariling asteroid monitoring program at iyan ang dapat nating pag-isipan. Kaya, sa susunod na titingala ka ng gabi at makakita ng shooting star, tandaan mo, hindi lahat ng bumababa mula sa kalawakan ay maganda. Ito si Ate Mika, at dito sa Pinoy What If, sinasagot natin ang mga tanong na sana hindi mo na kailangang sagutin sa totoong buhay. Mag-subscribe ka at i-on ang notification bell para hindi ka maiwanan. At sa susunod, paano kung biglang nawalan ng oxygen ang buong mundo lang ng 5 segundo lang? Akala mo kaya mo? Alamin natin. Kita tayo sa susunod.